Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to Roxy's Pinoy Stories. Ang sabi nila, sa tuwing may pintuang magsasara, panibagong pintuan naman ang magbubukas. Pero paano kung ang pintuan na yon ay naglalaman hindi lamang ng isang panibagong kwento, kundi pati na rin ng mga pagsubok at panghusga mula mismo sa mga taong minamahal mo? Haharapin mo ba ang bagong yugtong ito ng buhay mo? O mas pipiliin mo na lang takasan ang mga problema at makontento sa kung ano ang meron ka kahit hindi ka na masaya? Magandang araw po sa iyo, Miss Roxy. Ako nga po pala si Kate. Hindi ko tunay na pangalan. Ayoko po kasi sana na may makakilala sa amin, lalo na at halos lahat po kaming magkakaibigan ay nakikinig sa channel ninyo. Gusto ko po sanang manghingi ng payo sa iyo, Miss Roxy. Dahil hindi ko na po talaga alam ang gagawin ko. Iibahin ko na lamang po ang mga pangalan at ibang detalye sa aking kwento para na rin po sa privacy ko. 39 years old na po ako at tubong Zambales. Pero ngayon ay nasa Bacolod na dahil dito po nakatira ang napangasawa ko. Sa kasawiang palad, maaga po siyang binawi sa akin ng may kapal. Isang bagay na hanggang ngayon ay labis kong ipinagluluksa, Miss Roxy. Ma, kumain na po muna kayo. Kahapon ka pa hindi kumakain, oh. Baka mapano na kayo niyan. Pagpipilit sa akin ng anak kong panganay. Chris, mamaya na. Ayokong umalis sa tabi ng papa mo. Sagot ko na hindi siya tinitignan dahil nakapako ang paningin ko sa kabaong ng ama niya. Ma, sige na please. Hindi po matutuwa si papa kapag nalaman niya yan. Alam niyo naman po na ayaw niya kapag nalilipasan kayo ng gutom, di po ba? Sige po kayo. Baka magtampo yun at hindi na magpakita sa panaginip niyo. Singit ni Kyla sa usapan namin. Nagsimula na naman akong maiyak dahil sa sinabi ni Kyla. Ganun po kasi ang asawa ko. Kahit na malayo siya, kahit na nasa magkaibang lugar kami, nung nabubuhay po siya, tatawag talaga siya para itanong kung kumain na ako. Isang bagay na hindi ko na po ulit mararanasan. Pagsasandok na po kita, ma. Sa tabi ka na po ni Papa kumain. Suwestyon pa ni Chris. Tumango ako sa sinabi niya. Oh sige. Miss Roxy, para po akong mababaliw noong mga panahon na yon. Isang araw po kasi at bigla na lang hindi nagising ang asawa ko. Wala po siyang sakit. Malusog po siya. Masaya pa nga po kaming nagkukwentuhan nung gabi bago siya mawala. Pinapangarap pa sana naming magdagat kasama ng mga anak namin dahil nabanggit niya na hindi pa siya nakakapagdagat ni minsan. Pero paggising ko po kinabukasan, ang kamay niyang dapat sana ay nakayakap sa akin gaya ng lagi niyang ginagawa ay nakalaylay na. At kahit anong gawin kong paggising sa kanya ay hindi na siya sumasagot. Sobrang sakit po, Miss Roxy. Lalo na at buong panahon po ng 20 years naming magkarelasyon ay wala siyang ginawa kundi ang mahalin ako. Ngayong wala na siya, ay parang doon po pumapasok sa akin ang lahat ng naging pagkukulang ko sa kanya. Ngayong wala na siya, ay mas nare-realize ko na sana ay mas minahal ko pa siya. Na sana ay mas nagbigay pa ako ng effort para mapasaya siya. Dahil deserve na deserve po niya yon, Miss Roxy. Napakamabuting tao po ng asawa ko. Lumipas ang mga araw. Dumating ang araw ng paglilibing namin sa kanya. Halos ayaw kong umalis sa tabi ng kabaong niya. Sadyang mahal na mahal ko si Henry. At hindi ko alam kung paano ko pa ipagpapatuloy ang buhay ko nang wala siya. Araw-araw po akong dumadalaw noon sa sementeryo para puntahan at kamustahin siya. Suot ko ang pulang bestida na iniregalo niya sa akin. Ikukwento ko sa kanya ang mga nangyari sa araw ko kahit halos paulit-ulit lang yon. At panay ang tanong ko ng kung ano-ano sa kanya kahit alam ko naman na hindi siya sasagot. Pero hindi po doon natapos ang lahat, Miss Roxy. Kung gaano po ako kasweet at kabait sa namayapa kong asawa, ay ganoon naman ako kasungit sa mga nakakasama ko pa. Ano ba to? Hindi ba sabi ko sinigang na baboy ang uulamin natin? Bakit ba gustong binili nyo? Galit kong sabi tsaka ibinagsak ang chopping board sa kitchen counter. Ma, ang sabi niyo po kasi sa text sinigang na isda. Eto po. Sagot sa akin ni Kyla.
Pero bago pa niya tuluyang maipakita sa akin ang text, ay padabog na akong umalis. Hewan ko sa inyo. Hindi na ako kakain dito. Magsabay na lang kayo ng kuya mo. Pabagsak kong isinara ang pintuan sa sobrang inis. Umalis akong dala ang maliit kong bag, tsaka dumiretso sa karinderya. Kanina pa kasi ako gutom at hindi ko na rin matiis. Hindi ko po maintindihan noon, Miss Roxy, kung anong nangyayari sa akin. Alam ko namang mali pero hindi ko mapigilan. Alam ko naman po na dapat manghingi ako ng tawad dahil sa mga nasasabi ko sa mga anak ko. Pero hindi ko magawa dahil init ng ulo ang laging nauuna sa akin kapag umuuwi ako ng bahay. Siguro'y ganoon po ang paraan ko ng pag-handle ng lungkot dahil sa pangungulila ko sa namayapa kong asawa. Pero alam ko naman po sa sarili ko na mali yun. Hanggang sa isang araw ay may isang taong magbabalik sa buhay ko na magpapabago ng lahat. Kakauwi ko pa lang noon at hindi pa ako nakakapasok ng bahay ay panay na naman ang pagbubunganga ko. Sa pintuan pa lang. Ano ba to? Bakit napakagulo ng mga tsinelas sa may pintuan ng bahay? Napakagulong tingnan, Kyla. At saka kanino ba tong isa dito? Itong tsinelas na itim na ubod ng laki. Magandang hapon din sa'yo, Kate. Isang lalaking nakaupo sa may sala namin ang sumalubong sa akin. Maganda ang pagkakangiti niya habang umiinom ng juice na mukhang si Chris ang naghanda. Magandang hapon din sa'yo. Sino ka naman? Masungit kong sagot. Ay, nakakasama ka naman ng loob. Hindi mo na ako nakikilala. Ako to, si Benny. Yung dati niyong kapitbahay. Nakangiti naman niyang sagot. Nagsulubong ang mga kilay ko dahil sa sinabi niya. Benny? Yung anak ni Manang Dolor? Oo, ako nga. Napanganga ako at kaagad na lumapit sa kanya para yumakap. Naku, kamusta ka na? Ang tagal din nating hindi nagkita. Tumabi ako sa kanya at umupo sa sofa. Eto, matanda na. Dito ka pa rin pala nakatira kahit may pamilya ka na. Oo, hindi na ako lumipat. Ang asawa ko ang sumama sa akin dito. Nalungkot na naman ako nang maalala ko si Jimmy. Nabalitaan ko nga palang nangyari sa asawa mo. Condolence sa'yo at sa pamilya mo. Salamat. Sagot ko. Ikaw, kamusta ka? May anak ka na rin ba? Naku, wala akong anak. Hindi ba't nag-Saudi ako noon? Hindi na rin ako nakapag-asawa sa dami ng responsibilidad ko kina mama. Kamot ulo niyang sagot. Naku naman, Benny, ba't naman nagkaganon? Bakit ka nga pala napauwi dito? Nag-for good na kasi ko. Gusto ko nang magpahinga, Kate. May naipatayo naman akong resort dito. Kaya siguro sapat na yun para tustusan na ang pangangailangan ko. Tsaka may ipon naman na kahit papano. Hindi ko maiwasang mapahanga sa mga naging desisyon niya, Miss Roxy. Sa panahon kasi ngayon, iilan na lang ang nakakagawa nun. Naku, nakakainggit ka naman. Sana all pa-chill-chill na lang sa resort, di ba? Pabiro ko siyang hinampas sa braso. Bakit ka pa magsasana all? Pwedeng-pwede ka namang pumunta ron para tumambay. Naku, hindi na. Nakakahiya naman yun. Sa katunayan yan, Kate. Niyayaya ko talaga kayo na mga kaibigan natin doon para magsalo-salo tayo bukas. Ako na ang bahala sa lahat. Wala naman kayong kailangang gastusin. Anyaya niya pero agad akong tumanggi. Naku, hindi na. Nakakahiya naman yan, wala man lang akong maiaambag na kahit na ano. Nakakahiya naman kung pupunta lang para makikain. Ako na po ang bahala sa ambag mo, ma. Singit ni Chris na nakikinig pala sa usapan namin. Pasensya na po sa pagsali ko sa usapan ninyo, Ninong. Pero kailangan din po talaga ni Mama ng makakasalamuhang ibang tao. Masyado po siyang nalulungkot sa pagkawala ni Papa eh. Uy Chris, ano ka ba? Saway ko pero hindi siya nagpaawat. Ipapakisuyo ko na po siya sa inyo, Ninong. Para naman po kahit papado malibang-libang po si Mama. Ako na po ang bahala sa dadalhin niya sa salo-salo niyo bukas. Pakiusap ng anak ko na labis kong ikinahiya. Naku, kahit wag ka na mag-abala, inaanak. Pero sige, kung dyan kayo magiging komportable. O paano, Mare? Hintayin kita bukas. Sabi niya at saka umalis. Hindi ko sukat akalain nang magbabago ng ganon ang itsura ni Benny. Napakagwapo niya, Miss Roxy. Noong panahon na pabinyagan ko ang aking panganay,
Isinulat ko na lang ang pangalan ni Benny. Matagal din kasi kaming nawalan ng komunikasyon sa kanya simula nang mag-Saudi siya. Wala po akong nagawa noon kung hindi ang sumang-ayon sa kanila. Kinabukasan, pumunta nga ako sa resort ni Benny na may daladalang isang bilao ng palitaw. Ito kasi ang paborito niya mula nung bata pa kami. Miss Roxy, tama nga po ang anak kong si Chris. Dahil nang makasama ko ang mga kaibigan ko, sandali akong nakalimot sa sakit ng pagkawala ng asawa ko. Lalo na kapag si Benny ang kausap ko dahil napakapalabiro niya pa rin talaga. Halos wala siyang ipinagbago. Aaminin kong may kung anong dating po talaga siya sa akin na marahil ay dahil sa kakaiba niyang karisma. At Miss Roxy, nakakahiyaman po itong aminin, lalo na sa edad namin at sa sitwasyong kinalalagyan ko. Pero may nangyari pong hindi inaasahan sa amin ng kaibigan kong si Benny. Alam ko pong matanda na kami at hindi na dapat kami nasasangkot sa mga ganitong bagay. Lalo at kamamatay lang po ng mister ko. Pero kakaibang saya po talaga ang dulot sa akin ng kanyang presensya. Dahil doon ay nakakalimot ako sa sakit ng realidad ng pagkawala ng asawa ko. Matapos po ang reunion namin ay palagi pa rin kaming magka-text ni Benny. Minsan nga ay sinusundo niya pa ako sa bahay namin gamit ang itim niyang kotse. Pumupunta kami sa mga restaurant o minsan ay sa resort niya. Ipinapasyal niya pa ako kung saan-saan. Wala naman pong naging problema yon sa mga anak ko. Sa katunayan ay ipinagpapaalam pa ako lagi ni Benny sa kanila at lagi lang naman nila kaming sinasabihang mag-ingat. Wala rin naman po kaming relasyon ni Benny kahit na may mga nangyayari sa amin. Opo, mga. Dahil hindi lang po yon isang beses. Nasundan pa po yon hanggang sa hindi ko na mabilang pa. Pero isang araw, habang masaya akong nagluluto ng adobong pang-agahan ng mga anak ko, ay isang malakas at galit na makakatok sa pinto ang pumukaw sa atensyon ko. Teka lang, sino ba yan? Ang aga-aga makakatok, wagas ha. Kunot noo kong binuksan ang pinto at laking gulat ko nang bumungad sa akin ang nanay ni Jimmy. Nay, bakit ho? Ang aga niyo po yata. Taga-kabilang barangay pa siya kaya para dayuhin niya ako ng ganito kaaga ay talagang nakakakaba, Miss Roxy. Halika nga, Kate. Doon tayo sa kwarto niyo ng anak ko. Hindi pa man ako nakakasagot ay hinila niya na ang braso ko papunta doon sa kwarto. Aray ko, Nay. Ang sakit. Ano po bang problema? Tanong ko. Binitawan niya lang ako nang mailak ang pintuan ng kwarto. Anong problema? Ikaw. Ikaw ang problema, Kate. Ano tong nababalitaan ko na may bago kang boyfriend, ha? Nanggagalaitin niyang tanong. Parang kahit magkulong kami sa kwarto, maririnig pa rin naman ng mga anak ko ang usapan namin dahil sa lakas ng sigaw niya. Ma, nagkakamali po kayo. Hindi ko po boyfriend si Benny. Pangangatwiran ko. So Benny pala ang pangalan ng talipandas na yon. Ma, wala po kaming relasyon. Anong tawag sa ginagawa niyo? Bakit? Lagpas ka na sa kalendaryo, kilabutan ka. Lumapit siya sa akin at sinimulang duru-duruin ang noo ko. Sa lahat ng sakripisyo sa'yo ng anak ko, sa lahat ng mga taon na pinagsamahan ninyo, Kate, ito ang isusukli mo sa kanya. Minahal kita na para kong tunay na anak. Pero ano tong ginagawa mo? Anong kababuyan to, Kate? 2 linggo pa lang nawala si Jimmy. Pero pinapalitan mo na siya. Kawawa ang anak ko. Kawawa si Jimmy. Miss Roxy, nung makita ko po na umiiyak sa harapan ko ang biyanan ko, pakiramdam ko ay napakasama kong tao. Aaminin ko po na medyo masungit at mahigpit talaga ang biyanan ko lalo na at relihiyosa siya. Pero ni minsan ay hindi siya nagkulang sa amin. Kahit nga hindi ko hingi ng tulong niya, ay lagi siyang nandiyan para alalayan ako. At sa mga pagkakataon na hindi ako maintindihan ni Jimmy kapag nag-aaway kami, siya ang nagsisilbing boses ko sa anak niya. Kaya nung makita ko ang pagkadismaya niya sa akin nung araw na yon, sobra po akong nahiya at nagalit sa sarili ko. Pagkatapos ng naging pag-uusap namin ng biyanan ko, ay nanghingi ako ng tawad sa kanya ng paulit-ulit. Doon din po ako natauhan na talagang mali ang ginagawa ko. 1 linggo po ang lumipas na hindi ako lumalabas ng bahay.
Hindi ko po sinasagot ang mga tawag ni Benny at hindi ko rin nire-replyan ang mga text niya. Sinusubukan niya rin akong dalawin sa bahay pero sinasabi ko sa mga anak ko na sabihin sa kanya na may sakit ako at masama ang pakiramdam ko para umuwi siya. Alam ko pong mali na basta ko na lang siyang hindi kibuin. Pero mali din naman kung itutuloy ko pa ang relasyon naming dalawa. Kaya naman, umaasa ako na sa ganitong paraan, maramdaman niya at maisip niya na sinusukuan ko na kung ano man ang namamagitan sa amin. Ma, kakain na po, tara na. Tawag sa akin ni Kyla. Mauna na kayo ng kuya mo. Mamaya na ako kakain. Sigaw ko naman pabalik. Ma, narinig ko ang boses ni Chris kasabay ng pagkatok sa pintuan ko. Ma, papasok kami ha. Napabalikwas ako ng bangon nang pumasok silang magkapatid at umupo sa kama namin ng tatay nila. O bakit? May kailangan ba kayo? Tanong ko tsaka ibinaba ang cellphone ko. Ma, gusto ka sana namin kausapin eh. Panimula ni Chris. Tungkol saan? Bakit ang seryoso nyo yata? Sinubukan ko silang ngitian pero talagang seryoso sila. Tungkol sana sa inyo ni Tito Benny. Sagot ni Kyla na nagpatahimik naman sa akin. Ma, palagi na lang siyang nagpupunta dito para hanapin ka. Lagi kanyang kinakamusta. Itinatanong niya pa nga kung may mali daw siyang ginawa at iniiwasan mo siya. Humugot ako ng malalim na hininga. Hayaan niyo na. Titigil din siya. Maikli kong sagot. Pero ma, kawawa naman po si Ninong. Sagot naman ni Chris. Mas kawawa ang papa niyo kung ipagpapalit ko siya. Lalo na kung ganun kabilis. Hindi niyo ba naiisip ang papa niyo? Bakit niyo ba ako tinutulak sa lalaking yon? Akala niyo ba hindi ko napapansin? Tinaasan ko pa sila ng kilay. Ma, syempre masakit din yun sa amin. Pero nakita namin kung paano ka halos mabaliw nung nawala si papa. At nahihirapan kami dahil wala kaming magawa para sa'yo. Pero nung nakausap mo si Tito Benny, nagiba ang lahat. Bumalik ka sa dati. Pangangatwiran pa ni Kyla. Kahit na, ilang araw pa lang nawawala ang papa niyo. Hindi ko kayang gawin yun sa kanya. Pagmamatigas ko. Bakit ma? Bakit ma? Sino ba ang naglagay ng time period kung gaano dapat katagal maging miserable at magmukmok kapag nawala ng mahal sa buhay? Basta ang alam ko, mas gugustuhin ni Papa na makita kang masaya kesa nagkakaganyan ka. Miss Roxy, talagang napaisip po ako sa sinabi ni Chris. College pa lang ang anak ko na to, pero grabe na magsalita at mag-isip. Sa totoo lang po, may usapan talaga kami noon ni Jimmy na kung may maagang kunin ng Panginoon sa amin, ay pinapayagan namin ang matitirang buhay na mag-asawang muli. Para kaming baliw noon ang panahon na yon. Pero ngayong alam ko na kung bakit namin napag-usapan yon, hindi na po ako nagsayang pa ng oras. Nag-text ako kay Benny at sinabing magkita kami sa isang restaurant na malapit sa barangay namin. Sinadya kong maunang dumating doon para mapag-praktisan ang sasabihin ko at para na rin mapaghandaan ko ang magiging reaksyon niya. Dumating si Benny na nakaitim na short at pulang plain polo shirt. Napakagwapo para sa edad namin at napakaporma pa. Kate, hello. Masaya niyang bati tsaka naupo sa harap ko. Order na tayo. Libre ko. Alok ko. Parang kinakabahan ako sa panlilibre mo ah. Pero sige. Brutal man siguro, pero hindi ko na nahintay pa ang pagkain namin. Sinimulan ko na siyang kausapin at sinabi ko na ang lahat ng gusto kong sabihin. Itigil na natin to, Benny. Kamamatay lang ng asawa ko at hindi ko kayang gawin sa kanya to. Napangiti siya na may halong sakit. Pero kita ko sa reaksyon niya na parang inaasahan na rin niya na yun ang sasabihin ko. Pero Kate, makakapaghintay naman ako. Kahit 1 o 2 taon pa. Mapagbibigyan mo ba ako kapag ginawa ko yun? Doon ako napahanga ni Benny, Miss Roxy. Sa edad naming to, ay handa pa siyang maglaan ng ilang taon ng buhay niya para lang hintayin ako. Benny, pasensya ka na. Narealize ko kasi na hindi ko kayang palitan ng asawa ko ng kahit na sino. Pasensya ka na pero sa tingin ko, natuwa lang ako sa presensya mo.
Nalibang ako at sandaling nakalimot. Pero ayokong maging maramot, Benny. Dahil alam ko na kahit matutunan pa kitang mahalin, si Jimmy pa rin ang lagi kong hahanapin at pipiliin. Sinabi ko yon ng buong puso at walang halong kahit katiting na pagsisinungaling. Dahil iyon po talaga ang totoo, Miss Roxy. Alam ko sa sarili ko na hanggang sa huling hininga ko ay si Jimmy lang ang lalaking para sa akin. Kaya sa mga listeners natin dyan, sana po ay wag nyo akong gayahin. Pakaisipin ninyo ang mga desisyon nyo sa buhay at huwag kayong magpadala sa bugso ng damdamin para hindi kayo matulad sa akin at hindi kayo makasakit ng damdamin ng ibang tao. Dito ko na po tinatapos ang kwento ko at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Lubos na gumagalang, Kate.